Si Hesukristo ba ay Diyos? Ikatlong bahagi, konklusyon. Ang sagot ay pareho lamang, oo at hindi. Oo, si Jesus ay Diyos na pinangingibabawan ng pinakakataas-taasan. Hindi, si Jesus ay hindi ang Diyos na pinakakataas-taasang nangingibabaw. Isang PowerPoint video na paghahandog. Ako po si Herschel Bubo Tolentino, na kilala rin bilang si Bala Krishnadas, ay ang inyong tagapagkwento na may paglalarawan. Si Hesukristo ba ay Diyos? Ikatlong bahagi, konklusyon. Oo, si Jesus ay ang Diyos anak. Hindi, si Jesus ay hindi ang Diyos Ama. At sapagkat tayo mga anak, sinugo ng Diyos ang esensya ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Galatians 4:6. At kanyang sinabi, Aba, Ama, may pangyayari sa inyo ang lahat ng mga bagay. Ilayo mo po sa akin ang sarong ito, gayunmay hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Mark 14:36. Nang tanungin ni Jesus ang kanyang mga disipulo kung sino siya, sumagot si Simon Pedro at sinabing, Ikaw ay ang Kristo, anak ng buhay na Diyos. Matthew 16:16. Ang Ingles na salitang Christ ay nanggaling sa salitang Gregong Christos, na ang ibig sabihin ay pinahiran o isinugo. Ito ay ang pangalan inakma kay Jesus ng mga sinaunang Kristiyanong nagsasalita ng Griego. Ito ay ang pagsasalin ng salitang Hebreyong Masiyak, na sa Ingles ay karaniwang binabaybay bilang Messiah, nang ibig sabihin ay isinugo. Ang Griegong salitang Christos ay galing sa Sanskrit na salitang Krishta. Sanskrit, Krishta. Sa bansang India, ang ibig sabihin ng pangalang Krishta ay isang tao na naakit kay Krishna. Mga talakayan, sino si Panginoong Sri Krishna? Ayon sa pinakamatandang inihayag ng banal na kasulatan, ang mga Veda, na orihinal na sinulat at kinompile 5,000 taon na nakararaan ni Srila Vyasadeva, ang pampanitikang inkarnasyon ng pinakakataas-taasang Panginoon mismo. Si Krishna ay isang personang nasa kasaysayan na lumitaw dito sa daigdig 5,000 taon na ang nakararaan. Siya ay nanatili rito sa mundo ng 125 taon at namuhay ng tulad ng isang tao. Pero ang kanyang mga aktibidad ay walang kapantay. Sa simula pa lamang ng kanyang pagdating hanggang sa pag-alis, lahat ng kanyang mga aktibidad ay katangi-tangi at ipinahihiwatig ng mga iyon nang walang kaduda-duda na siya ay ang pinaka-kataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos. Introduction, Krishna, the Supreme Personality of Godhead, Srimad Bhagavatam, 10th Canto, Part 2, ni His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ang mga sumusunod ay mga sipi mula sa polyeto.
pamphlet ni Jagadguru Chris Butler na Jesus Loves Krishna na inilathala ng magkasanggang Vedic Christian Community at Life Force Yoga Viewpoint, copyright 1975. Narito si Jagadguru Chris Butler, Srila Swarupananda para mahamsa. Ang sabi ni Jagadguru, may mga tao na tinatawag ang pinakakataas-taasang katauhan sa ngalang Jehovah dahil ang ibig sabihin nito ay pinakamakapangyarihan sa lahat. At ang iba, ang tawag sa kanya ay Allah dahil ang ibig sabihin ng Allah ay pinakamaawain. Ang ibig din sabihin ng Jehovah ay creator, tagapaglikha. At ang iba, ang tawag sa kanya ay Abba, Ama, dahil siya ay ang Ama na pinanggalingan ng lahat ng tao at lahat ng bagay. Literal na mayroong milyon-milyong mga pangalan na ginagamit noon at ginagamit pa rin hanggang sa ngayon na tumutukoy sa nag-iisang pinakakataas-taasang katauhan. Lahat ng mga katangian ng Diyos na iginagawat na siya ay ang pinakakaakit-akit ng katauhan, kung kaya't siya ay tinatawag ring Krishna dahil ang salitang Krishna ay nangangahulugang ang pinakakaakit-akit. Ang pinakakataas-taasang katauhan ay tinatawag na Krishna dahil ang lahat ng kaakit-akit ng mga katangian ay orihinal na siya lamang ang nagtataglay. Siya ang pinanggalingan at sa kanya lamang makikita ang pinakataluktok ng mga ito. Ang mga katangiang kapangyarihan, lakas, talino, kagandahan ng pangangatawan, awa, pagkamaginoo, kayamanan, ay makikitang lahat na iba-iba ang antas sa mga tao sa mundo. At habang ang isang tao ay taglay ang mas maraming katangian, nagiging mas kaakit-akit ito. Si Bruce Lee ay kaakit-akit dahil sa kanyang kapangyarihan at kagandahan ng pangangatawan. Si Albert Einstein dahil sa kanyang talino, at si Mahatma Gandhi dahil sa kanyang awa, at iba pa. Subalit ang Diyos o ang pinakakataas-taasang katauhan ay taglay ang bawat katangiang ito ng buong buo. Walang makapapantay sa kanya sa kagandahan, kayamanan, kapangyarihan, kasikatan, awa, talino, at iba pa. Kung kaya't wala nang ibang mas kaakit-akit pa kaysa kay Krishna. Kung kaya't siya lamang ang maaaring tawaging Krishna o pinaka-kaakit-akit. Kung ating tatawagin ang sino man dito sa mundo na Krishna, ay isa itong kalapastanganan. Jagadguru Chris Butler. Ang salitang Chris ay ang kaakit-akit na katampukan, feature, ng pag-iiral ng Panginoon. At ang kahulugan ng na ay spiritual na kasiyahan. Kapag ang pandiwang Chris ay idinagdag sa hulaping na, ito ay nagiging Krishna, ang pronunciation Krishna, na ang isinasaad ay ganap na katotohanan. Mahabharata, Udyoga Parva 71:4. O tagalupig ng kayamanan, Arjuna, walang katotohanan mas mataas pa kaysa sa akin. Ang lahat ay nahihimlay sa akin tulad ng mga perlas na nakatuhog sa tali. Bhagavad Gita 7:7. Ang ibig sabihin ng pangalang Krishna ay kahit pa si Cupido ay naakit sa kanya, kung kaya't siya ay kaakit-akit para kanino man, lalaki o babae, gumagalaw o hindi gumagalaw ng mga buhay na nilalang, at iba pa.
Katunayan, si Krishna ay kinikilala bilang ang nag-iisang pinaka-kaakit-akit. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 8:139. Si Panginoong Brahma ang tagapaglikha ng material na sansinukob, universe. Habang nakikipag-usap sa kanyang anak na si Narada Muni, ito ang sinabi: "Aking sinasamba ang pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos, si Govinda, Krishna, na siyang orihinal na katauhan, ang ganap, hindi nagkakamali, walang simula. Bagamat siya ay nakapagpaparami ng kanyang sariling walang hanggang na mga anyo, siya pa rin ay nananatiling ang orihinal, ang pinakamatanda, ang personalidad na napapanatili ang sarili bilang palagiang sariwa, batang-bata." Yaong mga walang hanggang masayahing, mapagmahal na mga anyo ng Panginoon ay hindi maaaring maintindihan kahit pa ng sinong pinakamagaling na mga Vedic scholar. Subalit palagi ang nagpapakita sa mga purong, lantay, unalloyed na mga deboto. Brahma Samhita 5:33. Ang sabi ni Panginoong Brahma kay Narada, si Krishna, na kilala rin bilang si Govinda, ay ang pinakakataas-taasang pinunong Diyos. Siya ay may walang hanggang spiritual na katawan. Siya ay ang pinanggalingan ng lahat. Wala siyang ibang pinanggalingan, at siya ay ang pangunahing dahilan ng lahat ng simula. Brahma Samhita 5:1. Mayroong maraming personalidad na nagtataglay ng mga katangian ng Bhagavan, katauhan ng pinunong Diyos. Subalit si Krishna ay ang pinakakataas-taasan dahil wala nang mas makahihigit pa kaysa sa kanya. Siya ay ang pinakakataas-taasang katauhan at ang kanyang katawan ay walang hanggan, puno ng kaalaman at may lubos na kasiyahan. Siya ay ang kauna-unahang Panginoong si Govinda at ang dahilan ng lahat ng simula. Brahma Samhita 5:1. Lahat ng nabanggit na mga inkarnasyon ay maaaring buong bahagi o bahagi ng mga buong bahagi ng Panginoon. Subalit, si Panginoong Krishna ay ang orihinal na katauhan ng pinunong Diyos. Lahat sila ay lumilitaw sa mga planeta kapag may mga kaguluhang likha ng mga ateísta. Ang Panginoon ay nag-aanyong tao upang protektahan ang mga makadiyos. Srimad Bhagavatam 1:3-28. Aking sinasamba ang pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos, si Govinda, na palagi ang naroon sa kanyang iba't ibang inkarnasyon tulad ni Rama, Narasimha at iba pang humahaliling mga inkarnasyon. Subalit, siya pa rin ay ang orihinal na katauhan ng pinunong Diyos na kilala bilang si Krishna, na siyang nag-i-incarnate pa rin. Brahma Samhita 5:39. Kailangan lamang itong maintindihan na ang lahat ng uri ng mga nilalang ay naging posibleng ipanganak dito sa material na kalikasan. At ako ay ang Ama na nagbibigay punlang buhay. Bhagavad Gita 14:4. Ako ang Ama ng sansinukob, universe, ang ina, ang suporta at ang pinaka-apu-apuhan. Ako ay ang laanan ng karunungan, ang tagapaglinis ng kasalanan at ang pantig na Om. Ako rin ang Rik, Sama at Yahur na mga Veda.
Bhagavad Gita 9:17. Sa simula pa lamang ng paglalang ay naroon na ang pinakakataas-taasang sinarayan, Krishna. Wala pang Brahma, wala pang Shiva, walang apoy, walang buwan, walang mga bituin sa kalangitan, walang araw. Naroon lamang si Krishna na naglalalang ng lahat at ikinasasaya ang lahat. Asarva Veda. Si Krishna ay ang pinagmulan ni Panginoong Vishnu. Dapat ay, una, lagi itong tatandaan at ikalawa, hindi malimutan kailanpaman. Ang lahat ng mga tuntunin at regulasyon na nabanggit sa mga Shastra, banal na kasulatan, ay dapat na magsilbing tagapaglingkod lamang ng dalawang prinsipyong ito, Padma Purana. Hayaan niyong sambahin ko ang pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos na si Govinda, Krishna, na siyang orihinal na katauhan na sa ilalim ng kanyang kagustuhan, ang araw na hari ng lahat ng mga planeta ay inilalagay nito ang kanyang napakalawak na kapangyarihan at init. Ang araw ay ang kumakatawan sa mata ng Panginoon at tinatawid nito ang kanyang landas bilang pagsunod sa utos ng Panginoon. Brahma Samhita 5:52. O Arjuna, bilang ang pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos, alam ko ang lahat ng nangyari na sa nakaraan. Lahat ng nangyayari sa pangkasalukuyan at ang lahat ng bagay na mangyayari pa lamang. Kilala ko rin ang lahat ng nilalang, pero sa akin ay walang nakakakilala. Bhagavad Gita 7:26. Ang sabi ni Arjuna, totoo po na ikaw lamang ang nakakakilala sa iyong sarili sa pamamagitan ng iyong sariling kapangyarihan. O orihinal na pinanggalingan ng lahat, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos, o pinakakataas-taasang katauhan, Panginoon ng sansinukob. Bhagavad Gita 7:26. Ako ang sarili na nakaupo sa puso ng lahat na nilalang. Ako ay ang simula, ang gitna at ang katapusan ng lahat ng nilalang. Bhagavad Gita 10:20. Ako ay hindi nagpapakita sa mga hangal at hindi matatalino. Ako ay natatakpan ng aking walang hanggang na malikhaing kapangyarihan, Yogamaya, para sa kanila. Kung kaya't ang nalokong mundo ay hindi ako kilala. Ako na walang material na kapanganakan at hindi nagkakamali. Bhagavad Gita 7:25. Ng mga hangal ay pinagtatawanan ako kapag ako ay bumababa bilang anyong tao. Wala silang alam sa aking transcendental na kalikasan bilang ang pinakakataas-taasang Panginoon ng kalahatan. Bhagavad Gita 9:11. O anak ni Prita, Arjuna, para sa mga hindi naloloko, ang mga dakilang kaluluwa, sila ay napapailalim sa proteksyon ng aking banal na kalikasan. Sila ay tunay na nakalahok sa devosyonal na paglilingkod sa akin dahil kilala nila ako bilang ang pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos, orihinal at hindi nauubusan. Bhagavad Gita 9:13. O aking Panginoon, tagapagsustento ng lahat na may buhay, ang iyong tunay na mukha
ay natatakpan ng iyong nakasisilaw na liwanag. Pakiusap, tanggalin po ninyo ang takip na yan at ipakita ang iyong sarili sa iyong purong deboto. Sri Isopanishad, Mantra 15. Ako lamang ang laganap, ako lamang ang tagalasap ng kasiyahan, at ako lamang ang laanan ng sakripisyo. Para sa mga hindi kumikilala sa aking kalikasan, sila ay nalalaglag. Bhagavad Gita 9:24. Brahma, ako yon, ang katauhan ng pinunong Diyos na umiiral bago pa lamang ang paglikha, creation. Noong wala pang umiiral kundi ako lamang. Kahit noon ay wala pa ang material na kalikasan ang dahilan nitong paglikha. At ang nakikita mo ngayon ay ako pa rin ang katauhan ng pinunong Diyos. At matapos ang pagkawasak, annihilation, kung sino at sino, kung ano at sino ang maiiwan ay ako pa rin at ako lamang ang katauhan ng pinunong Diyos. Srimad Bhagavatam 2:9-33. Si Panginoong Krishna, ang pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos, ay ang dahilan ng lahat ng simula. Siya ay ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap, at siya ay gumagalaw at ang hindi gumagalaw. Siya ay ang pinakadakila at ang pinakamaliit, at siya ay maaaring makita at maaaring direktang ranasin. Siya ay ang ipinagdiriwang ng panitikang mga Veda. Ang lahat ay si Krishna, at kapag wala siya, wala ring pag-iiral. Siya ay ang ugat ng lahat ng pag-unawa, at siya rin ay ang yaoy na uunawaan ng lahat ng salita. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 25:37. Ako ay ang pinanggalingan ng spiritual at material na mga mundo. Ang lahat ay nagmumula sa akin. Ang mga matatalino na perpektong alam ang mga ito ay nakalahok sa devosyonal na paglilingkod sa akin at taos-puso nila akong sinasamba. Bhagavad Gita 10:8. Ang isang tao na puno ng kamalayan para sa akin, na alam niyang ako ay ang pinakalaanan ng mga sakripisyo at paghigpit sa sarili, na ako bilang ang pinakakataas-taasang Panginoon ng lahat ng planeta at mga bathala, ay ang tagapagbigay at ang tagahiling ng kabutihan para sa lahat ng buhay na nilalang, ay nakakamit ang kapayapaan mula sa paghihirap ng material na pagdurusa. Bhagavad Gita 5:29. Lisanin mo ang lahat ng pinaghalo-halong mga relihiyon at sumuko lamang sa akin. Ililigtas kita sa lahat ng uri ng reaksyon dulot ng kasalanan. Huwag kang matakot. Bhagavad Gita 18:66. Ang saloobin ng aking mga purong deboto ay nananahan sa akin. Ang kanilang buhay ay puno ng debosyong serbisyo para sa akin. At sila'y nagkakamit ng dakilang kasiyahan at lubos na kaligayahan sa kanilang palagiang pagbibigay kaliwanagan sa isa't isa. Ako ay ang paksa ng kanilang usapan. Bhagavad Gita 10:9. Marami pong salamat.
Jesus, Jaya Jaya Krishna, Jaya Jaya Jesus, Jaya Jaya Krishna, Jaya Jaya Jesus, Jaya Jaya Krishna, Jaya Jaya Jesus, Jaya Jaya Krishna, Hari Bol. Jesus 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 Krishna, Hari Bol. Jaya Jaya Jesus, Jaya Jaya Krishna, 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 Hari Bol. Jesus 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 Krishna, Hari Bol. Jaya Jaya Jesus, Jaya Jaya Krishna, 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 Hari Bol.